The Vice President, whoever it is, siya po ang nakatakda na papalit kapag nag-resign o nawala sa kapangyarihan ang presidenteng nakaupo. Hindi yun binibitbit po ng grupo sa People Power Monument, yung grupo ng CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, ng mga kaalyado nilang dilaw at pink na mga zombies ni Dilima, ni Hontiveros at ni Trillanes at nila Jokno. So hindi kami pwedeng magkakasabay doon. Ganon din po ang mga panawagan ng Marcos resign, Sara Duterte resign na project ng CPP, NPA, NDF. No? Kaya kami po insist to exercise our peaceful assembly rights na nakasaad sa saligang batas at malayang pamamahayag na hindi naman nanggugulo at hindi rin po kami nakasagabal sa trapiko sa daloy nito sapagkat hindi naman kami nagbarikada sa kalsada. Nasa gilid lang kami ng bangketa sa harap ng malaking mall, no, yung Galleria Robinsons, at sa corner lang ng EDSA Shrine. Kaya sabi ko sa police nung nagne-negotiations na, ang ina-applyan po ng permit ay hindi ang rally, kung hindi ang venue. Sapagkat ang pagsasagawa ng rally o mapayapang pagtitipon o yung tinatawag na peaceful assembly, yan po ay karapatan ng mamamayan. You don't need to request a permit for that. That is already enshrined and guaranteed and protected in the Constitution. Yun po, no? So, hindi mo po inihinga ng permiso ang pag-exercise ng karapatan. Yan po ay ginagawa mo basta wala kang nilalabag na batas. Nag-a-apply ka ng permit sa mga rally upang i-coordinate ang venue sa mga daloy ng trapiko. Let us correct that misconception that no rally, no permit, ang mga policy or no permit, no rally, mali po yun. For as long as the place of the holding of peaceful assembly or rally does not impede or barricade the flow of traffic and that does not cause or create a disturbance or inconvenience sa iba pang mga tao, hindi po pwede yan ay sagkaan basta mapayapa. Yun pong ina-argue ko sa police na sa araw na yun, hindi naman yun po daily na ginagawa. Pero hindi sila nakinig hanggang sa nag-decide na bigyan kami ng oras. Basta, binigyan kami ng cordon. Yung parang, kung sa crime scene, parang police line. O, nagbarikada mga police. At binibiro ko nga, no, if there are 2,000 protesters here sa EDSA Shrine, ang ating audience ay 6,000. Sapagkat 4,000 ang pulis na nakagwardya at nakabarikada sa amin. Yan pong nangyari. So ulitin po natin, we do not apply for a permit to exercise our right to freedom of expression, to free speech, and to the so-called peaceful assembly. But we apply permit for the coordination on the use of venue, so that it cannot create the activity on peaceful assembly or rally in the exercise of the right to petition the government and to air grievances against the government sa mapayapang pamamaraan. Ang karapatan na yan ay kailangan din po na naka-coordinate sa otoridad ng gobyerno para hindi magkaroon ng pagkasagka o perwisyo sa ibang sektor. Kaya tayo nag-a-apply ng permit not to exercise our rights guaranteed and enshrined, guaranteed by the Constitution, enshrined in the Constitution. Kagaya ng peaceful assembly, mapayapang pagtitipon, mapayapang rally, at mga sama-samang pagkilos upang maghayag ng saloobin ang mamamayan hinggil sa mga issue at sa mga usapin ng patakaran at mga kaganapan sa gobyerno na mayroon pong epekto sa buhay ng mamamayan. Okay. Bakit makatarungan at konstitusyonal ang panawagang Marcos resign at hindi ito rebellion, hindi ito sedisyon,
o inciting to sedition. Malinaw po na ang rebellion armado. Mayroon kang armadong grupo, mayroon kang component ng pag-aarmas. At ang layunin mo, pababagsakin ang gobyerno. Kaya rebellion, aagawin mo ang poder at ang mamumuno ay ang isang grupo. Kagaya ng gustong gawin ng CPP, NPA, NDF to the point that they are using terrorism or acts of terrorism. Ang sedition, ito naman po yung akto na nagkakaroon ka ng mga armadong panawagan, armadong component upang udyukan ang mga tao na lumaban sa gobyerno without necessarily grabbing or seizing political power. Basta magkaroon lang ng kaguluhan upang ang gobyerno ay maging destabilized at ang kaguluhan will affect the stability of government. Yun po sedition. Inciting to sedition, may armado ka pa rin na pinapanawagan o may armado kang pinapagalaw o nag-uudyok kang mag-armado. Yun po ang mga operating word, no? Or the operative word, armado, at naglalayon kang guluhin o pabagsakin ang gobyerno o agawin ang kapangyarihang pampolitika. Seizure of political power or creating panic and fear in order to destabilize the government. O kaya nag-uudyok ka na mag-armas o manggulo ang mga tao. Wala po doon ang mga elemento na yan sa panawagang Marcos resign. Mapayapa, at yun po ay isang constitutional option on the part of Marcos na pwede talaga siyang mag-resign voluntarily. And there are two forms of resignation in our history of political situation or political crisis and governance. Noong si Joseph Estrada po ay na-involve sa iskandalo na siya ay nagpapatong o nangungutong sa wedding as exposed by then Governor Chavit Singson na kaalyado at ka-involved niya sa operations ng wedding, protection at iba pang kasindikatuhan. Nagalit ang taong bayan because inabuso ni former President Estrada ang kanyang kapangyarihan. At ito ay ginamit niya sa pangangamkam ng pera mula sa pagpuprotekta at pagpatong sa sugal. At may panawagan noon na mag-resign siya sapagkat naisampahan siya ng kasong impeachment. Subalit, hindi po ito natapos at hindi siya na-convict sapagkat he was forced to resign due to the withdrawal of support na in-execute ng Armed Forces of the Philippines supported by the Philippine National Police that they no longer recognize Joseph Estrada as the Commander-in-Chief who is the President ng ating bansa noong panahon na yun, noong 2001. At yan po ang tinatawag na technical resignation or forced to resign. So ang panawagan po na Marcos resign at ang panawagan ng withdrawal of support to be done by the Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ay hindi kudeta, hindi rebellion, hindi sedisyon, sapagkat hindi po yun ganun ang pananaw at naging ruling ng kataas-taasang hukuman o ng Supreme Court when that particular and specific situation existed in 2001. Ang sabi ng Korte Suprema, ang pagbaba at pag-alis ni Joseph Estrada sa Palasyo ng Malacanang in January 2001 was an act construed to be technical resignation or forced resignation dahil wala na ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police, hindi na siya kinikilala bilang Commander-in-Chief. Hindi po sinabi ng Korte Suprema na bawal, illegal ang ginawa nila General Angelo Reyes at nila Panfilo Lacson. Sila po ang namumuno noon ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ng buong puwersa ng Philippine National Police. Hindi po nagkaroon ng interpretation o desisyon ang Korte Suprema
na ang ginawa nila was an act of kudeta or an act of mutiny or an act of sedition or rebellion. Hindi po. It was an act of moral and constitutional duty na nakasaad din po sa saligang batas o sa konstitusyon. Under the Article 2, Section 3, may portion po dyan na nakalagay that the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. At ibig sabihin po niyan, sa panahon po na nangangailangang panindigan at pangalagaan ang demokratikong interes ng buong Republika ng Pilipinas at ang kanyang mamamayan, titindig at poprotektahan ng AFP, that includes the Philippine National Police, ang taong bayan. Just like what we are experiencing right now sa crisis of leadership, kung saan ay naibubunyag, na ilalantad ang involvement ni Marcos sa sindikato ng pangungulimbat, pandarambong, pangungurakot, na ang nagbubunyag mismo ay ang kabahagi ng kanilang sindikato na si Ginoong Saldico, at pati ang pinsan ni Marcos ay nagiging co-conspirator in the big-time criminal syndicate exposed by Saldico, na sa flood control project alone, mahigit 1 trillion pesos po ang ninakaw ng mga sindikato at mga alipores ni Marcos at ni Romualdez. At itinuro pa siya ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na siya ay lulong sa paggamit ng illegal na droga matagal na hanggang sa kasalukuyan, pati ang kanyang anak at asawa, mga anak o asawa. At pati na rin po ang involvement ni Marcos at ng kanyang bayaw at asawa sa mga criminal cartel operations ng pagkasindikato sa importasyon at manipulasyon ng supply at presyo ng bigas, asukal, sibuyas at iba pang agricultural products.